Magandang araw! Naririto ang ilang mahalagang bagay patungkol sa alternative learning system na gusto naming ibahagi sa inyo. Alternative learning system, lifelong learning. Sa pagsisimula pa lamang ng termino ng ating Pangulo, ay nais na niyang palakasin at palawakin ang implementasyon ng ALS sa buong bansa. Napakaraming nag-enroll. Napakaraming gustong magkaroon ng pagkakataong i-develop ang kanilang mga kakayahan, magpatuloy sa high school o college, magsimula ng sariling negosyo o magkaroon ng maayos na trabaho. Layunin ng ALS na ang bawat OSYA or Out of School Youth and Adult Learners ay maipagpatuloy ang pag-aaral sa paraan, oras at lugar na akma sa kanilang pangangailangan upang marating nila ang kanilang mithiing mapaganda ang kanilang buhay at maging produktibong mamamayan. ALS 2.0. Nakabase sa DepEd Vision ang ALS Vision na humubog ng mga Pilipinang lupos na magmamahal sa bayan at may mga values at competencies na makakatulong upang sila ay makapagbigay ng makahulugang ambag sa pag-unlad ng bansa. Ang ALS Mission ay binuo upang maging malinaw ang mandato ng ALS 2.0 na bumuo at magpatupad ng mga programang tutulong sa ALS learners na tumugon sa mga hamon ng makabagong panahon. Ano ang mga programa sa ilalim ng ALS? Tinutulungan ng BLP ang mga hindi pa marunong bumasa at sumulat. Ang A&E program naman ay para sa mga mayroong basic literacy skills pero hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang informal education ay tumutulong para patuloy na matuto at mahasa ang practical skills ng mga mag-aaral para sa kanilang sarili, sa kanyang kabuhayan, at sa kanyang pamayanan. Mayroon po tayong 4 na school learning centers sa Cavite City. Ang Manuel Rojas Elementary School, Ladislao Diwa Elementary School, Julian Felipe Elementary School at Cavite National High School. Ang bawat isang learning centers po ay mayroong tig-isang DALSI or Division ALS Coordinator at 2 mobile teachers. Marami tayong community learning center sa buong Cavite City. Sa Cluster 1, mayroon po tayong 22, sa Cluster 2, 10, sa Cluster 3, 17, at sa Cluster 4, 12. Naririto ang bilang ng mga ALS learners sa bawat cluster. Sa cluster ng Manuel Rojas Elementary School, ang secondary ay 123, ang elementary naman ay 29, at ang basic literacy 5. Sa Julian Felipe Elementary School, mayroong 178 sekundarya, 21 elementarya, at wala silang basic literacy. Ladislao Diwa Elementary School ay mayroong 179 na sekundarya, 8 elementarya, at walang basic literacy. Cavite National High School ay mayroong 155 sekundarya, 19 na elementarya, at walang basic literacy. Naririto po ang Learning Continuity Plan, LCP for ALS, Learning Delivery. Sa gitna ng COVID-19, paano nga ba itinutuloy ang edukasyon? Naririto po ang gagawin ng mga ALS teachers. Bumuo ng sariling modified library system para i-manage ang paghiram ng modules. Siguraduhing mayroong learning objectives para sa buong linggo at listahan ng modules, module lessons at aktibidad. Halimbawa, worksheets, radio, TV, internet resources na i-access na maaaring tumulong para magamit ang learning objectives ng Learning Weekly Contract ng learners. Magbigay ng iba't ibang uri ng learning support sa learners
tulad ng pagsagot sa mga tanong, paglilinaw sa nilalaman ng modules, pagbibigay ng feedback at social emotional support sa pamamagitan ng Facebook, Messenger groups, SMS, WhatsApp at iba pang social media na accessible sa mobile devices. Mga gagawin ng ALS learners: pumunta sa Community Learning Center based sa napagkasunduang schedule para humiram ng kopya ng modules. Pag-aralan at kumpletohin ng mag-isa ang hiniram na modules sa bahay sa loob ng 1 linggo. Isulat ang mga sagot sa notebook at huwag sa mismong module para magamit pa rin ng kapwa ALS learners ang module. Ibalik sa CLC ang hiniram na modules pagkatapos ng 1 linggo para mahiram ng iba pang ALS learners. Dalhin ang kinumpletong module, notebook, journal, at iba pang ebidensya ng learning outputs para i-review at makapagbigay ng feedback ang ALS teacher. Ibang klase episodes. Maaring pagmulan ng supplemental learning sa mga lugar na wala o mahina ang access sa internet. Ire-review ng ALS teachers ang schedule ng Knowledge Channel lessons para malaman kung ano ang angkop para sa kanilang learners. Maaari ring i-download ng libre ang Knowledge Channel videos mula sa website na www.knowledgechannel.org. Ilan sa mga video na ito ay may kasama ng lesson guides. Narito naman ang mga modality-specific scheme sa ALS Cavite City. Mayroon tayong modular, mayroon ding modular, online, synchronous at asynchronous. Mayroon din po tayong live streaming sa Cavite City ALS DepEd Tayo official FB page. Mayroon ding uploading of e-eskwela videos sa Cavite City ALS DepEd Tayo official FB page. Ang ALS teachers ay magbibigay ng remote learning support sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan, pagbibigay ng feedback, at socio-emotional support sa mga learners sa pamamagitan ng social media platforms. Mayroon din tayong peer learning. Ang mga learners sa pamamagitan ng gabay ng ALS teachers ay mag-oorganisa ng online or social media groups kung papayagan ng LGU sa kanilang lugar. Ang mga learners ay magkakaroon ng maliit na tipon-tipon kung magkakalapit lamang ang tirahan at tandaan kung papayagan lamang ng LGU ang maliliit na pagtitipon na gaya nito. Ang mga learners ay maaaring gumawa ng pairs, triads, para pag-usapan ang mga gawain sa bawat araw. Ang mga basic literacy at lower elementary level learners ay nangangailangan ng facilitator-aided support. Ito ay maaaring maibigay sa tulong ng magulang, kapwa learners o peers at maging ng mga kapatid. Ang mga ALS teachers nagagamit ng modular approach sa BL at lower elementary learners ay kailangan makipag-ugnayang mabuti sa mga magulang, peers o kapatid na maaaring makatulong sa pagtuturo. Mag-uusap sila sa napagkasunduang oras, araw at lugar na ligtas at sisiguraduhin susundin ang lahat ng pag-iingat. Online learning para sa mga learners na may gadgets at access sa internet. Ang learners na may ICT equipment gaya ng computers, mobile phone, iPads at iba pang digital devices ay maaaring magpatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng DepEd Commons, DepEd Learning Resource Portal, ICT for ALS, application na na-develop ng UNICEF kasama ang mga ALS teachers. Mayroon ding Aral Muna application. Ang DepEd Commons ay maaaring ma-access ng libre sa Smart at sa Globe. Naririto po ang ALS Teachers Daily Schedule. Every Monday po, they will prepare ALS modules, distribution of ALS modules to CLCs, and perform other ALS-related activities. Tuesdays to Thursdays, preparation of live streaming of ALS lessons and e-modules, synchronous and asynchronous, other ALS-related activities. Friday, ADSOC MOB, retrieval of ALS modules from CLC, and other ALS-related activities.
Every Monday po ang bigay ng modules, every Friday po ang retrieval. Narito naman po ang mga bagay-bagay patungkol sa learning assessment. Mga gagawin ng ALS teachers. Maghahanda ng weekly assessment task para evaluate ang learning progress ng learners. Maaring gamitin para dito ang module post-tests na maaring punan ng iba pang teacher-made tests. I-review ang lahat ng portfolio outputs, learning journal, notebook entries at reflection papers ng bawat isang learner. Bumuo kasama ng learners ng learning contract deliverables at learning strategies para sa susunod na linggo. Ang module post-test assessment ay maaaring i-administer ng ALS teachers kapag nakaschedule bumisita ang learner sa CLC, kung papayagan ng barangay official. Pwede rin itong i-administer ng mga magulang at kapatid ng learners. Pwede rin itong i-administer ng kapwa ALS learners kung papayagan ng kanilang barangay. Ang working folder, portfolio ay patuloy na magkakaroon ng mahalagang papel sa learning intervention. Dapat kasama sa lahat ng learning outputs at weekly written learning reflection ng learners bawat linggo. Maaring gamitin ang SMS at Facebook group chats para sa mga tanong ng bawat learner, para sa feedback, para patuloy na pagkakaroon ng sense of social learning ang mga mag-aaral. Narito naman ang Learning Continuity Plan for ALS Learning Resources. Naririto po ang mga learning resources available at ang kanilang mga source. Mayroon po tayong printed modules in school-based learning centers. Mayroon ding printed modules sa mga CLCs. Mayroon din po tayong mga modules na upload sa Cavite City ALS DepEd Tayo official FB page. Online learning resources. Ang ALS learners na may sarili ng gadget tulad ng computer, cellphone, tablets at iba pang digital device at may sariling access sa internet ay maaaring patuloy na mag-aral sa pamamagitan ng ICT for ALS website na binuo ng UNICEF Philippines at ALS implementers maging ng mga volunteers, DepEd Learning Resource Portal, DepEd Commons at Aral Muna app. Sa link na yan ng ICT for ALS ay maaaring pumili ng kahit anong material na gustong basahin o pag-aralan. Sa pangunguna ng UNICEF Philippines, binuo ng volunteers at ALS implementers ang ICT for ALS upang patuloy na magkaroon ng marami at malawak na learning opportunities ang ALS learners at teachers. Mayroon ding official Facebook page ang ALS. Ginawa ito upang masagot ang lahat ng katanungang patungkol sa programa. Sa FB page na ito, makakatanggap at maibabahagi ang mga makatotohanang balita patungkol sa ALS. Naririto ang mga forms na kailangang ilagay sa portfolio ng mga ALS learners. Enrollment forms for registration and enrollment of ALS learners. Individual learning agreement. Agreement po sa pagitan ng ALS learners at ng ALS teachers. Ilalagay po dito ang mga competencies na gusto pa nilang mapag-aralan at ang schedule ng kanilang pag-aaral. Record of prior learning. Inilalagay po dito ang mga competencies at skills na natutunan na ng learner at na-master na po nila. Functional Literary Test. Elementary. Ito po ang booklet containing the assessment given to elementary ALS learners for proper classification. Meron din pong FLT answer sheets for elementary. Ito po ang sagutang papel para po sa kanilang FLT test. Weekly learning log. Ito po ang weekly plan and accomplishment ng bawat isang learner. Sulat nila ang kanilang plano sa simula ng linggo at sa katapusan, sa Biyernes, ilalagay nila kung na-achieve ba nila ang kanilang mga planong sinulat. The monthly learning goals. Ito po ang plano para sa isang buong buwan. Ilalagay din po
at ilalagay kung nakaka-accomplish ang bawat learner. Functional literacy tests for junior high school. Ito po ang assessment given to junior high school ALS learners for proper classification. At ang FLT answer sheet para rin po sa high school, ang sagutang papel po nila para sa kanilang FLT test. Tandaan lamang mabuti ang mga bagay na ito. Ang mga adult ALS learners lamang na edad 21 pataas ang maaaring magkita-kita at bumuo ng maliliit na grupo to form small learning groups, pairs, and triads. Dalawahan lamang o tatluhan kung magkakalapit bahay lamang at kung pahihintulutan at papayagan ng barangay na kanilang nasasakupan. Ang maaari lamang kumuha at magbalik ng mga modules sa mga CLCs ay mga adult learners lamang na may edad 21 pataas. Mga magulang ng ALS learners na may edad 20 years old pababa ang kukuha ng mga modules at magbabalik nito kasama ang mga output sa CLC sa tinakdang araw. Lahat ng health protocols ay susundin ng mga ALS implementers, mga magulang at mga learners sa pagkuha at pagbabalik ng modules sa mga CLCs. Wala pong magaganap na face-to-face instructions hanggang walang go signal ng kinauukulan. Magandang kinabukasan. Kung tayo'y sama-sama, kayang-kaya. Kapag handa ang isip, handang bukas. Thank you for listening. Hanggang sa muli po.